Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 14, talata 15 hanggang 21. Sa mabuting balitang ito, si Jesucristo ay nangangako na siya ay dadalangin sa Ama upang bigyan tayo ng isa pang tagapagtanggol. At ito ang Espiritu Santo. Sa maraming bersyon ng iba't ibang Biblia, iba't iba rin ang mga salitang ginamit. May nagsasabing ang Espiritu Santo ay ang tagapayo, siya rin ay tagabigay ng kapanatagan, at siya rin ay tagabigay ng kaliwanagan. Ngunit sa salitang Griego, kung saan naisulat ang Ebanghelyo ni San Juan, ang ginamit na salita ay paraklito. At ang paraklito ay dalawang salitang Griego na pinag-ugnay. Para, ang ibig sabihin ay sa tabi o sa aking panig. Kletos, ang ibig sabihin ay tinawag. Sa madaling salita, ang salitang paraklito ay tinawag upang maging aking kapanig, nasa aking tabi. Ang pinakamalapit na salitang ginamit sa iba't ibang bersyon ng Biblia sa paraklitos ay ang advocatus. At ito ay ang salitang Tagalog na nangangahulugang abogado. Tagapagtanggol, nagbibigay ng depensa. At ito ang ginagawa ng mga abogado. Pinagtatanggol ang isang tao laban sa mga akusasyon ng kalaban o ng kaaway. At ang gawain ng Espiritu Santo, ang paraklito, para sa atin ay napakahalaga, sapagkat siya ang katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama ay nasa ating panig. Ang ibig sabihin, nasa ating panig, hindi natin kalaban. Hindi nasa ating harapan upang tayo ay kondenahin. Nasa ating panig sapagkat kapanig natin ang Diyos at si Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay katibayan sa atin at kasiguraduhan na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesucristo sa mabuting balitang ito, hindi ko kayo iiwang nangungulila. At siya rin ang katibayan ng pangako na babalik ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay isama sa tahanang inihahanda niya sa langit. At sa kanyang pagbabalik, ipinapahayag sa atin ng Espiritu Santo na si Jesucristo ay muling nabuhay upang ibigay rin sa atin ang handog ng muling pagkabuhay. Ang Espiritu Santo rin ay ang nag-uugnay sa atin sa buhay ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang banal na buhay ng nag-iisang Diyos. At tayo ay nakikibahagi sa buhay na ito. Kaya nga, ang mga tumatanggap ng Espiritu Santo ay nabubuhay sa pag-ibig. Kung paanong ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo ay naroon sa ugnayan ng iisang pag-ibig. Nagkakaisa dahil sa pag-ibig. Ngunit bigyan natin ng diin ang salitang paraklito, ang Diyos na nasa ating panig, ang Diyos na ating tagapagtanggol. At sino ang kalaban? Kanino niya tayo ipinagtatanggol? Sabi ni San Pablo, kung ang Diyos ay nasa ating panig, kung si Jesucristo ay minahal tayo, sino ang dapat magkondena sa atin? Sino ang may karapatang tayo ay bigyan ng akusasyon?
kung tayo ay pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesucristo, wala nang kasalanan na maaaring gamitin laban sa atin upang tayo ay dalhin sa akusasyon at kondemnasyon. Sa aklat ng pahayag, sinabi sa mga salita roon na tanging isa lamang ang nag-aakusa. Isa lamang ang palaging tumitingin sa ating mga kamalian, kasalanan, kahinaan, kadiliman. At ito ay ang sinaunang ahas, ang dyablo, si Satanas. Palagi niyang hinuhukay ang ating nakaraan upang sabihin sa atin na tayo ay marumi, tayo ay makasalanan. Palagi niyang ginagamit ang ating nakaraan upang tayo ay wasakin, upang alisin ang pag-asa na nasa atin. Ngunit ang Espiritu Santo ay sumasa atin upang ipagtanggol tayo, upang palaging sabihin sa atin ang konsolasyon ng pag-ibig ng Diyos, na tayo ay nilinis na, tayo ay pinatawad na. Ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay ang buhay para sa atin. Tumanak ang kanyang dugo sa krus upang tayo ay hugasan. At ang Espiritu Santo ay araw-araw tayong binubulungan na tayo ay mahal ng Diyos. At sa araw na ito, tawagin natin ang banal na Espiritu upang pagpanibaguhin ang muka ng ating mundo, upang pagpanibaguhin ang muka ng ating mga kasaysayan, upang pabanalin at ipagtanggol ang ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.